Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po ang inyong lingkod, si Mr. Sam ng Kaagapay EC TV. Wow, nakakalungkot ito mga kaibigan, mga kaagapay. Dahil nakareceive tayo ng tawag, no? Last January 31, sa isang nagangalang GP Lianita. Si GP Lianita, mga kaibigan, mga kaagapay, ay kapatid ng isang pahinante ng isang sasakyan. At ang kasama nito, yung kanyang driver na si Jerry Oliveros. Si Jerry Oliveros at ang kanyang driver na si Ri Lianita ay nanggaling umano sila sa Samar upang mag-deliver ng mga motorsiklo. Single motor, no? Single na motorcycle. Then after nilang ma-deliver, nung pauwi na sila ng Bicol, patawid pa lamang sila ng Matnog, alas 9 ng gabi. January 15, 2025, nagkaroon ng problema o trouble ang kanilang truck na sinasakyan. Nung sila ipalusong, patawid pa lamang ng Bicol, no? Biglang nawala daw umano ng preno ang kanilang truck na sinasakyan. Nung sumigaw itong si Jerry Oliveros, ang kanyang driver, kay Ri Lianita, na nawala ng preno ang kanilang sasakyan, hindi na siya nag-atubili pa, nagpaligoy-ligoy pa, kung di tumalon na agad sa truck na kanilang sinasakyan. Nung tumalon, ang purpose ni Ri Lianita, mabigyan ng kalang kasi palusong no? Malagyan ng kalang ang gulong ng sasakyan. Dahil pag hindi nalagyan ng kalang, sigurado may paglalagyan silang dalawa ng driver niya. Kaya sa kasamang palad, nasa halip ng malagyan ng kalang yung sasakyan, siya po ang nagkaroon ng problema. Bakit? Guys, sumabit yung kanyang bayag sa isang part ng sasakyan, no? At ang kanyang paa, talagang lakmos ang balat. Sa lakas ng pagtalon niya, sa sobrang pagkakataranta niya, kaya siya hindi pinalad. Kaya sa gabi na yun, isinugod agad siya sa government hospital, no? Upang i-admit sa Calbayog Hospital, no? Government hospital. So ilang araw lamang after nang ma-admit siya doon, sabi ng kanyang kapatid, binigyan na ng clearance sila para makalabas. At meron silang billing na umabot na sa 40,000. Nung malaman ng kanilang company, nakipagtulungan naman, nagpadala ng 40,000 para maibayad doon sa hospital na kanilang admitan sa kanya. Ang naging problema mga kaagapay, mga kaibigan, nung nasa labas na siya ng ospital, meron siyang naramdaman na sobrang pananakit ng kanyang katawan, nilagnat at parang sasabog na ang kanyang bayag. Kasi hindi po na operahan si Ri Lianita doon sa government hospital. Kaya nung nilagnat siya at sumakit ng kanyang bayag, mga kaibigan, mga kagapay, nakapag-desisyon na lamang sila, no, na mai-admit o doon sa tinatawag na private hospital ng Calbayog Leyte. So ngayon, nung kinausap at aking tinanong itong si GP, yung kanyang kapatid, matagal na pala sila sa ospital, mga ilang linggo na ang nakalipas, at umaabot na sa 100, unang tawag sa akin, 147,000 pa lamang ang kanilang billing, no? Yung computation. After 2 days, mulang siya ay tumawag, pumalo ng 164,000 ang kanilang billing upang sila ay palabasin sa private hospital ng Calbayog, Samar. Ang naging problema mga kaibigan, mga kaagapay, nung ating tinawagan, itong company na kung saan nagtatrabaho si Jerry Oliveros at saka si Ri Lianita, nakausap natin itong si Miss Rosel, no? Rosel, no? Serdino. Nakausap natin itong si Miss Serdino. At ang hinihingi niya, mga kaibigan, mga kaagapay, itong medical records, abstract medical records ng private hospital ng Calbayog, Samar. Ang sabi sa akin, sir, hingiin ko, noon pa lang hinihingi na namin yung medical records ng hospital at ang computation para maipakita namin sa aming mga boss dito, no? Sa itong Dicker Cargo Logistic Corporation upang maayos namin ang kung anong pagkaragdagang mga billing doon sa ospital sa Calbayog, sa Samar. So ngayon, ang ginawa natin mga kaibigan, mga kagapay, tinawagan natin ang magkapatid
itong si GP Lianiti at si Mark Lianiti, mga kaibigan, mga kaagapay. Ang naging problema, upang mai-provide ang kanilang kailangan na may pakita doon sa kanilang boss. Yung boss nila, itong si Congressman Renante Arrogancia umano. Isang congressman umano ito, si Renante Arrogancia. Siya umanong nagmay-ari ng Dicker Cargo Logistic, no? Corporation na matatagpuan sa barangay Banaydon, Unafila Village ng Cabuyao, Laguna. Mga kaibigan, mga kakapay, nakakalungkot nung may provide lahat ng mga dokumento upang gagamitin doon, may ipakita sa kanilang kumpanya upang i-process kung anong mga karagdagang bayarin doon sa ospital ng Calbayog, Leyte. Nung maibigay na sa kay Miss Rosel Serdino at nung mag-follow up na itong mga biktima, hindi na makontak. Lahat ng mga numbers na kanilang tinatawagan, wala na silang makakausap, mga kaibigan, mga kagapay. Yan ang nakakalungkot. Bakit hindi na kayo makontak, Ma'am Rosel? Nung nakausap ko kayo, magandang usapan natin na makipagtulungan kayo at hindi lang yung kung saang LGUs sila lalapit. Ang sabi ko, para matulungan sila, Calbayog hanggang sa Bicol, para matulungan makalabas sila ng ospital. So ngayon, kayo ay nanahimik naman. Ano nangyari? Kaya itong araw, January 5, tinawagan ko ulit ang company. Hindi na si Rosel ang aking nakausap, ibang number ang aking tinatawagan. Ang nakausap ko si Miss Kristen, isa sa mga staff ng Dicker Cargo Logistic Corporation na matatagpuan sa barangay Banaydon, Unafila Village ng Cabuyao, Laguna. Medyo maayos ang aming usapan at si Miss Christine nakipag-communicate na maayos sa atin. Kaya lang, ang naging problema nung tinanong ko kung sino ang kanilang presidente, sino ang kanilang boss, hindi niya rin alam. Pero nung banggitin ko, kung totoo bang nagmamayari ng Dicker Cargo Logistic, itong si Congressman Renante Arrogancia, itinanggi na hindi daw siya ang nagmamayari. At nung tanungin ko kung sino ang presidente, ayaw din sabihin. Ngunit, ako'y nakipag-usap lamang na nawa ay maiparating niya sa kataas-taasan yung naging problema ng kanilang pahinante. Mga kaibigan, mga kaagapay, empleyado po nila ito. Pahinante sila ang nagpapasahod. At itong mga ganap ang insidente, isang buwan na sahod, hindi pa raw naibigay kay Ri Lianita. Nakakalungkot, mga kaibigan, mga kaagapay. Kaya ang aking panawagan, itong Dicker Cargo Logistic Corporation, sana, bago lahat mangyari, na kayo'y aakyatin namin dyan, no? Dapat ayusin nyo na ang problema ng inyong pahinante. Maawa po kayo. Maawa po kayo kay Ri Lianiti. Kung makita nyo lang yung kanyang mga videos, pati mga pictures, nung siya ay naka-admit sa ospital, warat-warat yung binti niya, no? Lapnos yung mga balat. At yung kanyang puson, parang nakita ko yung operation. Nakakaawa ko siya. Mahirap daw lamang sila, kaya wala silang magawa kundi lumapit. Alam niyo kung sino lumapit sa akin? Isa sa mga subscriber ko na OFW. Na-i-refer silang magkapatid ng isang OFW na kung saan isa sa aking mga subscriber sa Kaagapay ECTV. Kaya, dapat, no? Congressman, kung kayo man yan, yung may nagmamayari ng Dicker Cargo Logistic Corporation, diyan sa Cabuyao, Laguna, sana mabigyan ng solusyon ng problema ng inyong pahinante. Pagtuunan sana ninyo ng pansin ang problema ng ating kababayan. Dahil kayo ay iniluklok sa kapangyarihan. Kung hindi dahil sa ating mga mamayang Pilipino, hindi po kayo nakaupo diyan. Kung totoo nga ba na kayo nga ay isang congressman ngayon. Kaya tawag nila sa inyo, Congressman Renante Arrogancia. Sir, sana matulungan naman. Alam niyo naman oras ng eleksyon, pag oras ng inyong pangailangan, talagang lahat ginagawa ninyo para makonvince lamang ang ating mga kababayan upang kayo'y butuhin, para kayo'y mailuklok sa kapangyarihan. Kayo'y mga public servant, binigyan ng authority ng buong sambayan ng Pilipino upang pangunahan kung ano-ano mga serbisyo na dapat ipatupad
sa ating bayan. Mawa po kayo, Sir Rinante, o Congressman Rinante, arogansya. Kaya aking pakiusap lamang po, ito pa ha, sa may hawak ng kaso na pulis ni Rila Anita, pakiusap lang. Sana kunting kunting kalabog lang kasi kilala na kayo agad doon sa Cabuyao, Laguna nitong Decker Cargo Logistics. Malaking bagay pa lang nagawa nyo upang maiparating ang problema sa inyo. No? Malaking bagay ang nagawa ng isang investigador ng Calbayog Samar, no? Police investigador upang maiparating ang problema doon sa Decker Cargo Logistics Corporation. Sir, kunting kalabog lang. At sana, pag kinalabog ninyo, wala kayong ibang pakay, no? Kundi matulungan yung pasyente na si Lianite, mai-provide ng company ang kanilang pangailangan upang sila'y makalabas sa private hospital ng Calbayog Samar. Sir, kung sino man, sir, na investigador dyan, sir, kunin ko yung number mo at tatawag din ako dyan sa iyo, dyan sa Calbayog. No? Para matulungan itong kababayan natin. Kasi alam ko, ang police ay public servant, no? To maintain peace and order, to protect the life of Filipino people, hindi para ipapahamak. Katulad dito, nangyari ang insidente dyan sa lugar ninyo, sana matulungan nyo sila na mapabilis ang paglutas ng problema ng kababayan natin na sa ngayon nanatili pa rin sa loob ng ospital at patuloy na tumatakbo ng tumatakbo, pumapatak ng pumapatak ang kanilang hospital bell. Nung marinig ko, o may pakita sa akin ang billing, nasa 164,000 na po, sir. No? Last Monday pa lamang. Ay ngayon, Miyerkules na. Wari pa yung malinaw na aksyon na ginawa yung kumpanya nitong si Ray Lianite. Kaya ang aking panawagan sa company na Decker Cargo Logistics Corporation na sa pagmamayari umano ni Congressman Rinante, arogansya, sir. Sana po matulungan nyo ang ating kababayan na kung saan siya ay isa sa mga empleyado ninyo na tumutulong sa inyo. Dugo at pawis ang ginagawa nila para sa inyong kumpanya. At hindi pa namin alam kung magkano lang ang pinapasahod ninyo. No? Kaya now ay naintindihan ninyo ang aming panawagan. So sana, sir, bigyan nyo ng agarang solusyon ang problema ng inyong pahinante na si Ray Lianite. Hindi pa namin alam kung ang inyong driver may problema rin. So, hindi pa namin nakakausap. So, para malaman namin kung anong totoo. Pero, ganun pa man, dahil nakarating na sa amin ang reklamo. So, wag na natin pabahin ng kwento, no? Ang issue, sana po, mabigyan ng solusyon po agad. No? Bago kami makarating diyan, kasama pang mga alagad ng batas upang aksyonan ang problema. So, yan. Ginagawa namin lahat sa madaling panahon bago makarating kami diyan sa inyong lugar. Sir, sa amin lang matulungan kayo maging inyong pasyente. Nasa kung saan ngayon, hirap na hirap sa kanyang sarili, pati yung kanyang mga kapatid na damay na naghanap buhay. So sila'y mahirap lamang. Sir, tulungan naman natin sila. Maraming salamat sa inyo, sir. Congressman Rinante, arogansya ng Decker Cargo Logistics Corporation diyan sa Barangay Banay, Don Unafela Village, Cabuyao, Laguna. Maraming salamat mga kaibigan, mga kagapay. Kaya lang sa may mga problema, may mga hinaing, sumbong sa loob at labas ng ating bansa, ang Kagapay ECTV patuloy na naglilingkod, nagmamasid, mapaaraman, sa kailaliman ng gabi. Mabuhay po kayo. God bless you all. Thank you very much.